May isang payak, ngunit makapangyarihang paalala ang salita ng Diyos para sa atin ngayon. Bilang mga nagtataglay ng pananampalataya, bilang mga Kristiyano po. Isang halimbawa ng buhay at may bungang pananampalataya ang paalala po habang may pagkakataon maghasik ng kabutihan. Mula sa aklat ng Ecclesiastes o Mangangaral, ito po ay isang panawagan sa isang mananampalataya para kumilos. Ito rin ay hamon, ito rin ay paalala sa bawat isa na ang bawat araw isang mahalagang pagkakataon natin para maghasik ng kabutihan. Kabutihan sa ating pamilya, sa ating mga kakilala, sa ating kapwa. Kabutihan hindi lang sa pisikal at material na mga bagay, kundi lalo na maging sa spiritual na aspeto. Dahil ang buhay po natin, lahat ng meron tayo, ang oras natin, yung araw na ito, ang Diyos po ang nagbigay. Ibig sabihin, ang lahat ay kaloob sa atin. Ipinagkatiwala sa atin. Ngayon, ang tanong po, paano natin ito gagamitin? At bakit naman tayo maghahasik ng kabutihan sa paligid natin? Gayong wala naman tayong katiyakan kung tayo ba ay gagawan din nila pabalik ng kabutihan. Ang layunin po ng ating aralin ay mahikayat ang bawat isa na mamuhay ng may aktibong pananampalataya at gamitin ang bawat opportunity para gumawa ng mabuti at maging tapat na katiwala ng buhay, ng lakas, ng oras na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Parang larawan ito ng paghahasik ng magsasaka ng palay. Matapos po na maihanda niya yung lahat, ang susunod niyang gagawin, magtatanim. Kahit wala pa yung tag-ulan o kaya hindi na siya maghihintay ng perpektong panahon. Ganon din po sa ating buhay pananampalataya. Hindi na tayo maghihintay ng perpektong pagkakataon bago tayo gumawa ng mabuti. Baka kasi maubusan tayo ng panahon. Or baka masayang natin yung mga pagkakataong gagamitin na sana tayo ng Diyos sa pagdaloy ng kanyang kabutihan patungo sa marami. Ang layunin nga po ng mensaheng ito, mahikaya tayong mamuhay ng may pananampalataya at kasipagan. Na may encourage tayong gamitin yung bawat opportunity para maghasik tayo ng kabutihan. Kasi po, maiksi lang yung panahon. Mabilis ang buhay. Tapos yung hinaharap natin, yung kinabukasan natin, hindi natin natitiyak. Alalahanin po natin na ang Diyos ay tapat na nagbibigay ng mga gantimpala sa mga tapat ding naghahasik. Paalala lamang mga kapatid, yung gantimpala o ani, hindi po ito sa mga bagay lamang sa mundong ito. At hindi tayo maghahasik ng kabutihan para lamang sa mga material o agarang makukuha natin sa mundong ito. Hindi po ganon. Ang Ecclesiastes po o aklat ng mga ngaral isinulat ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, isang tao na nakaranas ng karunungan, ng kayamanan, nakaranas ng karangyaan. Na sa chapter na ito, chapter 11, nagtuturo siya na mamuhay tayo ng may pananampalataya at pagkilos. Kahit hindi natin lubos na naunawahan ang lahat. Kahit hindi natin naiintindihan agad-agad ang lahat ng nangyayari. Kumbaga nga po sa magsasaka, huwag tayong matakot na maghasik kahit hindi natin ganon kasigurado yung magiging resulta. Kahit hindi natin kontrolado yung panahon, patuloy lamang tayong magtiwala na ang Diyos ang magpapalago at ang Diyos ang magpapabunga sa ating mga inihahasik. Tuklasin po natin ang karunungan at biyaya na nais may pamahagi ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Ecclesiastes chapter 11 verse 1 hanggang 10. Ang mga version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English itong Modern King James Version. Pag-isipan natin ang mga punto o katotohanang magtuturo sa atin kung paano tayo makapamuhay ng may layunin at upang magamit natin yung bawat opportunity na maghasik ng kabutihan. Hindi para sa hindi para sa pansarili lamang nating kapakanan, kundi maghasik tayo ng kabutihan para sa ating pagsunod at pagbibigay kapurihan sa Diyos. Sa
aklat na ito, sa chapter na ito, pinapaalalahanan tayo na yung tamang panahon ay ang ngayon. Dahil hindi nga po natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Hindi natin natitiyak yung hinaharap. Kaya po habang may pagkakataon pa, habang may ngayon, maghasik tayo ng kabutihan at ng pananampalataya. Sa unang punto po, maghasik ng may pananampalataya. So yung panawagan po, kumilos ng maghasik kahit tila walang katiyakan. Kumilos habang may pagkakataon, maghasik ng kabutihan at magtiwala sa Diyos. Sa verse 1, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. Yung tinapay o bread, simbolo ng ating kabuhayan o kaya simbolo ng mga pagpapala tulad ng oras, ng lakas, tulad ng kakayahan o mga talento na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yan yung sumasagisag sa tinapay, no? Yung tubigan naman po, tila lugar ng kawalang katiyakan. Na kapag inihagis mo yung tinapay sa tubigan o sa tubig, hindi mo alam ngayon kung saan matatangay ng agos o kaya hindi mo na alam kung makakabalik pa yung inihasik mong tinapay. Yung punto marahil dito ni Solomon, gumawa ka ng mabuti, magbigay, maghasik. Kahit hindi mo alam kung ano yung magiging resulta. Maghahasik ka pa din kahit hindi mo tiyak kung magbubunga ba. O kaya kung magbunga man, kailan kaya magbubunga? Itanim, ihasik. Gawin mo pa din. Huwag mong hayaan na mapigilan ka ng takot, mapigilan ka ng pag-aatubili, o kaya mapigilan ka ng kawalang katiyakan. Maghasik ng may pananampalataya. Sinasabi nga po dito, sapagkat ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Sa Revised Tagalog Popular Version ng talatang ito, ang pagkakasalin, maghasik ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pagdating ng araw. Ibig sabihin, yung mga kabutihang ginagawa mo, may balik. Maaring hindi nga lang agad-agad yung balik. Maaring hindi mo makita agad. Pero sa oras at sa kaparaanan ng Diyos, you shall find it. Iyong matatagpuan. Ito'y iyong matatagpuan. At minsan po, matatagpuan mo ito sa paraan na hindi mo pa inaasahan. Sa pagpapatuloy sa verse 2, magbigay ka ng bahagi sa 7 o maging sa 8. Literal kaya na bilang o number 7 and 8 yung ibig sabihin dito ni Solomon? O nagpapahiwatig siya ng tuloy-tuloy na pagbibigay? Na nagpapahiwatig siya ng patuloy na pagkawanggawa? Ano man po ang ibig niyang sabihin, ganito natin maaring tingnan ito. Kung may isang pagkakataon tayong makagawa ng mabuti, gawin na natin. At kung magkaroon ng isa pa, at madagdagan ng isa pa, gawin pa din natin. Ibig sabihin po, maging masagana sa pagbibigay. Isang paanyaya sa atin na maging mapagbigay, ngunit maging maingat. Sapagkat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa mundo. Ito yung isa pang dahilan kung bakit tayo maghahasik at magbibigay ngayon. Dahil hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Bukas maaring may hindi magandang mangyari. O kaya bukas maaring may pangangailangan tayong dumating sa atin. Or baka naman tayo yung makaranas ng kahirapan o pagbabago ng sitwasyon o buhay. Kaya po habang may pagkakataon at may kakayahan pa tayo, maghasik. Magbigay ng may pananampalataya. Kung tayo po may pananampalataya, patuloy tayong maghahasik. Dahil alam natin na yung ating Diyos ay siyang may hawak ng lahat ng bagay. Nagtitiwala tayo. Hindi natin kailangan makita yung resulta para maniwala tayo. Ang pananampalataya po ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang bunga. Mga kapatid, habang may pagkakataon pa tayo at habang may kakayahan pa tayo, una maghasik ng kabutihan sa iba. Ano man ito? Ano mang kabutihan? Maaring simpleng tulong, maaring mabuting payo, o kaya presensya mo, oras mo, o kaya pananalangin.
maghasik ng kabutihan sa iba. Ikalawa, maghasik ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. Magbahagi sa pamilya, sa mga kaibigan. Magbahagi sa mga kabataan. Preach the gospel. Share the gospel. And ikatlo, maghasik ng paglilingkod sa Panginoon. Manguna o kaya maging bahagi ng mga ministeryo. Pangasiwaan po ang mga gawain sa local church. Pangasiwaan yung mismong church. Maging parte po sa pangangalaga. Maging parte sa pagsasaayos at pagpapasigla ng kapatiran. Sa anumang kaparaanan, maglingkod ng buong puso sa Panginoon. Habang may pagkakataon, maghasik ng kabutihan. Hindi dahil alam mo yung bunga o dahil para sa bunga, kundi dahil po kilala mo ang Diyos na may kakayahang magbigay ng bunga. Maghasik ng may pananampalataya kahit hindi nakikita yung resulta, kahit walang katiyakan, kahit walang kasiguraduhan. Magtiwala po na ang Diyos ang magpapabunga. Maghasik. Sa ikalawang punto po, maghasik ng may katatagan at kasipagan. Paalala ulit na huwag tayong matakot na kumilos. Maghasik, magpatuloy sa kabutihan kahit wala tayong katiyakan. At kahit hindi natin kontrolado yung resulta. Sa mga talatang ating babasahin po, itinuturo ni Solomon yung realidad ng buhay. At ituro niya yung responsibility nating mga tao na habang hindi po natin kontrolado yung mga bagay-bagay at mga pangyayari, dapat pa rin tayong kumilos. Kumilos ng may katatagan, may kasipagan at pagtsatsaga. Sa verse 3, kung puno ng ulan ang mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. At kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timog o sa hilaga, sa dakong binagsakan ng puno ay doon ito mahihiga. If the clouds are full of rain, babagsak. And if the tree falls, doon ito mahiga. Pinapakita dito ni Solomon yung katotohanan ng natural na kaayusan o kaya disenyo ng pangyayari ng buhay. Kumbaga ito yung reality ng buhay. May mga bagay po sa buhay natin na wala sa atin yung control. Tulad ng ulan, kusang babagsak yan kapag puno na yung ulap. At tulad ng punong bumabagsak kung saan ito dapat bumagsak. May mga bagay po sa buhay natin na hindi natin kayang kontrolin o kaya baguhin. Pero wag nating hayaang mapigilan tayo ng takot. Wag nating hayaan na mapigilan tayo ng pag-alinlangan na gumawa ng mabuti dahil hindi natin tiyak, dahil hindi natin kontrolado. Yung mga bagay po ay mangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mahalaga, paano tayo kikilos? Paano tayo magpapatuloy? Sa verse 4 po, hindi maghahasik ang nagmamasid sa hangin at hindi mag-aani ang sa ulap ay pumapansin. Dito naman pinapakita yung larawan ng isang taong naghihintay ng tamang panahon. O kaya naghihintay na lamang siya ng perpektong pagkakataon bago kumilos, bago maghasik, bago kumilos. Kumbaga sinasabi sa atin dito ni Solomon, kung puro tayo obserba sa hangin, hindi tayo makakapagtanim. Kung panay tingin lang tayo sa ulap, hindi tayo makakapag-ani. Ang ibig sabihin, kung palagi tayo naghihintay ng perfect timing, baka wala na tayong magawa. Dahil wala naman pong perpektong panahon. Ang meron lamang, pananampalatayang kumikilos. Paalala mga kapatid, may panganib sa pagpapaliban. Maraming tao yung nabibigo na maglingkod. Maraming tao yung nabibigo na makagawa ng kabutihan, hindi dahil wala silang pagkakataon, kundi lagi silang naghihintay. Kung gusto nating mamunga, kailangan nating kumilos. Kahit may panganib, kahit hindi perpekto yung sitwasyon. Ang pananampalataya po ay hindi lang basta paniniwala. Ang pananampalataya po ay pagsunod, maging sa gitna ng walang
katiyakan. Sa verse 5, kung paanong hindi mo nalalaman kung paanong dumarating ang espiritu sa mga buto sa bahay bata ng babaeng nagdadalang tao, gayon mo hindi nalalaman ang gawa ng Diyos na lumalang sa lahat. Pinapaalala naman dito ni Solomon na maraming bagay hindi natin talaga mauunawaan at nauunawaan. May mga hiwaga po sa likod ng proseso. Katulad nito, paglaki ng binhi na itinanim mo. Totoo yun, pero hindi natin lahat nauunawaan. O kaya, pagkaroon ng buhay sa sinapupunan, hindi natin kayang ipaliwanag ang lahat-lahat. Pero alam nating nangyayari at alam nating ito ay totoo. Hindi naman natin kailangang maintindihan agad ang lahat para tayo sumunod sa Diyos. Ang payo sa atin, magbigay, maghasik, at ang Diyos ang bahala sa pagpapatubo. May agam-agam, may pagdududa, may hindi maunawaan, kumilos pa din. Huwag magpaliban. Magtiwala sa Diyos. Diyos na siyang may hawak ng lahat. Diyos na lumalang sa lahat. Sa verse 6, ihasik mo sa umaga ang iyong binhi at huwag mong hayaang walang ginagawa ang iyong kamay sa hapon, sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o iyon, o kung kapwa magiging mabuti. No, ihasik pa din. Sow your seed. At sa paghasik, walang resignation, no? Walang graduation, walang retirement. Ihasik mo sa umaga, huwag mong hayaang walang ginagawa ang iyong kamay sa hapon. Ibig po nitong sabihin, gumawa ka ng kabutihan, patuloy ka pa rin gumawa ng mabuti sa lahat ng panahon. Kasi hindi mo alam kung alin yung pagbubungahin, kung alin yung tutubo at magbubunga. Isang panawagan din po ito na magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Maghasik sa umaga at sa hapon o evening, huwag tumigil. No? Do not withhold your hand. Hindi mo alam kung alin yung magtatagumpay sa mga itinanim mo, sa mga inihasik mo. Ngunit tiyak na pagpapalain ng Diyos ang iyong kasipagan. At ang tunay na kasipagan, hindi lamang po paggawa kapag madali, kundi paggawa kahit walang katiyakan. Matatag na paggawa dahil nagtitiwala ka sa Diyos na may bunga po ang bawat pagsisikap. Huwag nating hayaang mapigilan tayo ng takot o maging ng pag-aalinlangan sa paggawa ng mabuti. Maghasik ng kabutihan sa bawat pagkakataon. Maghasik ng kabutihan sa trabaho, sa loob ng kalipunan, sa pamilya, sa community na kay nabibilangan. Patuloy kang maglingkod kahit walang pumupuri sa iyo. Kahit walang nakaka-appreciate. Alalahanin po natin na ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala. Ang Diyos ang magpapabunga. Kaya habang may pagkakataon, maghasik ng kabutihan. At hayaan mong Diyos ang magpatubo at magpabunga. Maghasik sa lahat ng panahon dahil hindi natin alam kung aling binhi kaya yung tutubo dito. Magpatuloy sa kabutihan kahit walang katiyakan. Mas mabuti po yung naglilingkod tapos nabigo kesa sa hindi man lang gumawa at all. Magtiwala sa Diyos sa mga bagay na hindi natin agad-agad nauunawaan. Kaya mga kapatid, ang matalinong lingkod ng Diyos, hindi lang nagtitiwala na yun sa punto number 1, maghasik ng may pananampalataya. At hindi lang din masipag na kumikilos. Maghasik ng may katatagan at kasipagan. Sa ikatlong bahagi po ng ating pag-aaral, ang payo po, habang tayo ay naglilingkod at nagsisikap, na habang tayo ay naghahasik, dapat natin itong gawin ng may kagalakan. Number 3, maghasik ng may kagalakan. Pagkatapos tayong paalalahan ng magtiwala at kumilos, itinuturo naman ni Solomon na mamuhay tayo ng may kagalakan at may kabanalan habang may pagkakataon tayo. Sa verse 7, ang liwanag ay mainam at maganda sa mga mata
na masdan ang araw. Sa Revised Tagalog Popular Version, ganito ito isinalin. Masarap ang nasa liwanag at kay gandang pagmasdan ang araw. Sa talata pong ito, ginamit ni Solomon yung liwanag o light bilang simbolo ng buhay at pagkakataon. So ito yung panahon kung kailan tayo may lakas, kung kailan tayo may pag-asa at may kakayahang gumawa. Yan yung liwanag, yan yung simbolo, no? Yung meron tayong buhay, meron tayong pagkakataon. Yung masda naman ang araw, maaaring itong idiomatic expression sa Hebreo. Nangangahulugan na kapag sinabing masdan ang araw, mabuhay o kaya makaranas ng buhay. Ito naman yung panahon na bagong umagang dumadating o kaya panibagong pagkakataon na dumadating. Sa kabuuan po, ang ibig sabihin dito, mainam ang mabuhay at mabuti sa mata na makita ang araw, ang bagong umagang dumadating. Nang sinasabi pa sa simula ng verse 8, sapagkat kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng iyon. Ang bawat araw biyayang kaloob, kaya dapat ikagalak. Ulitin ko po. Ang bawat araw biyayang kaloob, kaya dapat ikagalak. Yung bawat umagang dumarating sa atin, paalala ito na may panibagong buhay, na may panibagong pagkakataon para makagawa tayo ng mabuti, para magmahal, para maglingkod sa Diyos. If a man lives many years, dapat tayong magalak sa bawat araw, sa bawat taon ng ating buhay. Gaano man ito kahaba, gaano man karami yung nasaksihan nating liwanag, gaano man karami yung nakita o naranasan nating mga araw, rejoice in them. Pero wag po din nating kakalimutan yung mga araw ng kadiliman. Sabi dito ni Solomon, ngunit alalahanin niya na ang mga araw ng kadiliman ay magiging marami. Lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Yet, let him remember the days of darkness. Ang ibig sabihin nito, alalahanin din natin yung mga panahon ng pagtanda, ng paghina, at ng kamatayan na darating. Kaya po habang tayo ay nasa liwanag ng buhay, ibig sabihin habang may pagkakataon pa tayo, gamitin natin yung bawat araw ng may layunin at may pananampalataya. Habang may lakas, habang may sigla pa tayo, habang may araw pa ng ating buhay, magalak at maglingkod. Mga kapatid, ang ating buhay hindi laging maliwanag. Darating yung panahon ng kadiliman. Darating po yung pagsubok, yung pagtanda, at sa huli nga po, yung kamatayan. Ngunit, habang may liwanag pa tayong nararanasan, habang may pagkakataon pa, gawin nating makabuluhan ang ating mga araw. Magpasalamat sa bawat bagong umaga. Sabi dito, magalak. Maging masinop sa oras, gumawa ng kabutihan, kahit sa maliliit na paraan. Magtanim o maghasik ng kabutihan, ng pag-ibig, ng pananampalataya, ng pag-asa. Sapagkat hindi natin alam kung kailan lulubog yung araw ng ating buhay. Matapos po na ipaalala ni Solomon na pahalagahan ang liwanag ng buhay, may kasunod siyang paalala bilang pagbalanse na habang nagagalak sa buhay, dapat din nating tandaan na ating pong pagkilos, ng ating bawat mga pagkilos may pananagutan sa Diyos. Pahalagahan ang buhay, pahalagahan ang pagkakataon, pero sa tamang pamumuhay. Tamang pamumuhay ng kagalakan at kabanalan. Sa verse 9, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan.
Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa paghuhukom. Sabi dito, rejoice. Naisituro dito ni Solomon sa atin, tamang uri ng kasiyahan o tamang uri ng kagalakan. Ikaw ay magalak, pero tandaan na pananagutan mo ito sa Diyos. Sinasabi dito, lahat ng mga bagay na ito, dadalhin ka ng Diyos sa paghuhukom. But know that, ngunit alamin mo, dahil yung kasiyahan o kagalakang walang takot at walang paggalang sa Diyos, nauuwi yan sa kalungkutan. Ngunit yung kasiyahan po na may kabanalan, yan ang kasiyahang nagbubunga ng tunay na kapayapaan. Ang tunay na kagalakan, hindi kasiyahan sa paggawa ng kasalanan. Ang tunay na kagalakan po, kasiyahan sa kabanalan. Nasa pagsunod at kabanalan. Hindi sa kasalanan. Hindi sa anumang kalayawan. Verse 10, ilayo mo ang kabalisahan sa iyong isip. Ang talatang ito hamon para sa ating lahat. Lalo na sa mga kabataan at may lakas pa sa katawan. Yan yung ibig sabihin nun. Yung mga may pagkakataon pa. Alisin yung bigat ng puso. Iwasan ang kasamaan. Italaga ang buhay sa kabutihan. Ang kagalakan sa buhay na ito mawawala po. Yung lakas natin kukupas yan. Yung sigla natin lilipas yan. Pero yung buhay na inialay sa Diyos, iyon ang sulit na buhay. Kaya yun nga dito, ilayo mo ang kabalisahan sa iyong isipan. Hindi sinasabi ni Solomon na huwag tayo malungkot. Kasi siguro hindi maalis yun. Bahagi ng ating pagkatao, yung malungkot at mabalisa. Pero sabi dito, remove. Ibig sabihin, huwag hayaang mamayani yung negatibong emosyon na manatili sa'yo, na pumipigil sa kagalakan ng Diyos. Kung ang isipan po natin, puno lagi ng kabalisahan, para yang tuyong lupa na hindi tutubuan ng mabuting halaman. Kaya sabi dito, remove, ilayo mo ang kabalisahan sa iyong isipan at alisin mo ang kirot sa iyong katawan. Sa Tagalog ang Biblia na pagkaasalin, alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan. Sa Modern King James Version, and put away evil from your flesh. Alisin. Put away yung mga pagnanasa, yung mga masasamang bisyo, yung masasamang kaisipan, mga gawaing hindi kaaya-aya sa Diyos. Alisin. Bakit daw po? Sapagkat ang kabataan at bukang liwayway ng buhay ay walang kabuluhan. Pinapakita dito ng Solomon na yung kabataan at kalakasan, panandalian lang. Iyon yung ibig sabihin dito ng vanity. No? Walang kabuluhan. Walang kabuluhan ayon kay Solomon, hindi dahil walang saysay yung buhay. Hindi dahil walang saysay yung kalakasan natin, yung kabataan natin. Kundi dahil ang kabataan at lakas panandalian lamang. Parang hangin yan, parang usok, madaling lumipas. Na yung kasiglahan, yung kalakasan, yung kasiyahan dilipas. Kaya po, kung lilipas pala yung mga yon, huwag nating yung sayangin sa kalayawan. Kundi gamitin natin ang mga bagay na yan, yung kabataan at bukang liwayway, gamitin natin para sa kabanalan. Kung gagamitin natin sa kalayawan at kasalanan yung ating lakas at kabataan, ito na yung walang kabuluhan. Vanity or sayang. Ngunit kung gagamitin natin ito sa paghahasik ng kabutihan, gagamitin natin yung kabataan at kalakasan natin sa paglilingkod sa Diyos, yung panandaliang yugto na yon, magkakaroon ng walang hanggang kabuluhan. Ang taong puspos po ng kagalakan sa Diyos, dapat marunong ding magbantay ng kanyang puso at katawan. Hindi sapat yung magalak lang. Kailangan piliin yung tamang kagalakan. Talikuran yung mali.
habang may kabataan at lakas, huwag yung sayangin. Huwag ang kalakasan, ang lakas, ang kabataan, huwag sayangin sa makamundong kasiyahan. Gamitin yung bawat araw, bawat pagkakataon para makapamuhay ng malinis. Nagtataglay ng totoong kagalakan, maka-Diyos na pamumuhay. Gamitin ang lakas sa mabuti. Yung kabataan at kalakasan po, pagkakataong ipinagkaloob sa atin, gamitin natin yon sa paggawa ng kabutihan habang may kakayahan pa tayo, habang may pagkakataon pa tayo. Ang conclusion po ng kabanatang ito, alisin ang kasamaan, maghasik ng kabutihan habang may opportunity. At kung may pag-aalala pa rin yung marami sa atin na iniisip pa rin, ang hirap naman ng sinasabi dito ng Solomon na maghasik ng kabutihan habang may pagkakataon, na mas nagiging mahirap pa itong sundin kasi nga hindi maalis sa atin yung pag-aalala na nababalisa ang iba. Paano kung walang bunga? Maghasik nga ako ng kabutihan. Paano kung walang bunga? Paano kung ako naman yung mawalan sa aking paghasik? At marami pang masasabi nating valid na mga kabalisahan. Pero ang sinasabi sa atin dito, ilayo mo ang kabalisahan sa iyong isipan. Huwag hayaang matalo ng negatibong damdamin. Huwag hayaang matalo ng galit, ng pagpapaliban, at maging ng pag-aalinlangan. Tandaan po, yung buhay na inilaan sa paggawa ng kabutihan, yun ang buhay na may kagalakan. Yun ang buhay na may kabuluhan at pinagbubungan ng Diyos. Ito po yung ilang mga practical na application sa ating talakayan. Una, magalak at pasalamatan ang Diyos sa bawat bagong araw. Magalak sa bawat araw na binibigay ng Diyos. Hindi yung puro na lang reklamo. Magpasalamat. Magalak at pasalamatan ang Diyos sa bawat bagong araw. Gamitin ang bawat araw sa paggawa ng kabutihan. Kalawa, gamitin ang kabataan o lakas sa paglilingkod sa Diyos. Yung pinakamagandang panahon para maglingkod, hindi bukas hindi sa susunod na lang, kundi ngayon. Gamitin ang iyong panahon, ang iyong lakas, ang iyong kakayahan para sa kabutihan, para sa paglilingkod at pagbibigay kapurihan sa Diyos. Ngayon. Number 3, mamuhay ng may kagalakan at kabanalan. Iwasan po yung kasamaan. Mamuhay ng may kabanalan. Ibig sabihin, may takot sa Diyos. Yung kasiyahan ng mundo o sanlibutan, panandalian lamang po yan. Pero yung kasiyahan, yung kagalakang nagmumula sa Diyos, tunay na kagalakan. Kaya habang may pagkakataon, maghasik ng kabutihan. At alalahanin din po natin yung sinasabi ni Solomon sa verse 9, no? Yung binasa natin kanina. For all these things, God will bring you into judgment. Ibig sabihin, darating yung araw ng pagsusulit sa harap ng Diyos. Mga kapatid, sa kabuuan po ng ating pag-aaral sa Ecclesiastes chapter 11, ito po muli yung 3 punto at mga paalala ng pamuhay ng may layunin. Number 1, maghasik ng may pananampalataya. Kahit hindi sigurado yung resulta, patuloy na magtiwala sa Diyos at magtiwala na ang Diyos ang magpapabunga sa ating mga inihasik. Kalawa, maghasik ng may katatagan at kasipagan. Kahit mahirap, patuloy na kumilos at patuloy na maglingkod. Patuloy tayong maghasik dahil yung pagkatamo po ng tunay na pananampalataya, hindi yan nakahinto. Hindi stagnant ang pananampalataya. Maghasik ng may katatagan at kasipagan. Number 3, maghasik ng may kagalakan. Habang may lakas, habang may buhay, habang may liwanag, mamuhay ng may kagalakan at kabanalan. Sundin po, paglingkuran ang Diyos habang may kalakasan, habang may opportunity, habang nabubuhay tayo. Ang paggawa po ng kabutihan, hindi kailanman yan sayang. Sinabi nga po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Basahin po natin itong Galatians chapter 6 verse 9. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti,
sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Ang mensahe po ay malinaw. Pinagtitibay pa ng talatang ito yung mensaheng ating tinalakay sa Ecclesiastes chapter 11. Ang verse na ito paalala sa mga mananampalataya na huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Yung salita pong manghinawa, nangangahulugang mapagod. Ang manghinawa, yung bang panghinaan ng loob o kaya sumuko. Pero yung sinasabi dito, wag. We should not. Dahil ang paggawa ng mabuti, may gantimpala sa tamang panahon. Ayon dito, for in due season, we shall reap. Sa takdang panahon, mag-aani tayo. Ito po yung panahon kung kailan ang Diyos magbibigay ng ani sa mga tapat na naghasik. Ang mabubuting gawa, hindi po yan masasayang sa paningin ng Diyos. Kahit pa walang pumupuri sa iyong tao, o kaya walang pumapansin sa iyo, o kaya walang maka-appreciate sa mabubuting gawa mo. Ang Diyos po sa takdang panahon magbibigay ng ani. Hindi lamang po ito sa mga material na bagay, Hindi lang po ito sa mga bagay sa mundong ito, kundi tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, kakontentuhan. Ang Diyos po magbibigay ng ani sa lahat ng hindi manlulupaypay sa paggawa ng kabutihan. Yung ating tungkulin po, maghasik, magpatuloy sa paghasik, at ang Diyos ang magpapabunga. Kaya po, wag tayong manghinawa, wag mapagod. Kung may kabutihang dapat gawin, gawin mo na ngayon. Kung may kapatawarang dapat ibigay, ibigay mo na po ngayon. Kung may paglilingkod na dapat simulan, simulan mo na po ngayon. Ang panahon at oras natin mabilis na lumilipas. Kaya po habang may pagkakataon pa, maghasik ng kabutihan. Huwag nating sayangin yung pagkakataon. Yung bawat araw na ibinibigay sa atin ng Diyos, paanyaya yan para tayo gumawa ng mabuti. Yung bawat araw, yung bawat ngayon na ipinagkakalob sa atin ng Diyos, paanyaya yon para sumunod tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. At sa dulo po ng lahat, yung buhay na ginugol sa paggawa ng kabutihan ay buhay na ginugol sa kalooban ng Diyos. Sa unang Korinto chapter 15 verse 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Always abounding in the work of the Lord. Ito po yung katiyakan natin ng ating pananampalataya. Walang gawang mabuti ang masasayang at nasasayang kapag ginawa para sa Diyos. Ang bawat pagod, kung mapagod man tayo, bawat luha, bawat hirap at pagsasakripisyo, hindi ito walang kabuluhan. Bagkus po sa takdang panahon, mag-aani tayo. Mag-aani tayo hindi ng mga material na mga bagay. Hindi ng mga makasanlibutang mga bagay-bagay lamang. Kundi mag-aani din tayo maging ng mga espiritual na pagpapala at mga pangako ng Diyos. Habang may pagkakataon, maghasik ng kabutihan. Maraming salamat po sa inyong oras, pakikinig at pakikiisa. Nawa po ang ating pananampalataya ay lalo pang tumibay at ang biyaya ng Diyos ay sumaatin. Pagpalain po kayo at ingatan ng Panginoon. Ingatan po kayo sa inyong tahanan, sa inyong mga pag-aaral, sa inyong mga paghahanap buhay. At pagpalain po kayo sa inyong patuloy na paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.